Hello mga amigo, mga amiga, nandito ako. Bukas ko pa sana ito ibibigay pero ngayon na lang. Ang Batong Buhay at ang Bayang Hinirang. Nasa 1 Pedro 2 na ako. Kaya nga, talikdanan ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit, at paninirang puri. Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa gatas na espiritual upang umunlad sa pananampalataya hanggang kamtan ang ganap na kaligtasan. Tularan daw natin yung sanggol na nananabik dahil nagugutom sa salita ng Panginoon, di ba? At iwasan na natin yung mga kaugaliang pagkukunwari, kasamaan. Nakasulat naman dyan kung ano yung mga nakasulat. Pagkainggit, paninirang puri, lahat ng kasamaan talikdan natin. At manabik tayo. Katulad ng sanggol na nanabik sa pagkain ng kabanalan na makalangit yun. Kumbaga, gutom tayo sa pananampalataya. Gutom tayo sa salita ng Diyos. Katulad ng sanggol. Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa gatas na espiritual. Ano ba yun? Mga kabanalang espiritual. Upang umunlad sa pananampalataya. Para tayo umangat sa pananampalataya. Hanggang kamtan ang ganap na kaligtasan. Pag hinirang na tayo, ganap na tayong maligtas. Kaya kailangan pa rin nating magpatuloy sa buhay habang nag-aantay para ang kaligtasan ay manatili hanggang sa kanyang pagdating. Nag-react ang Espiritu. Kamtan ang ganap na kaligtasan, sapagkat tulad ng sinasabi sa kasulatan, nalasap na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Nalasap na talaga natin, no? Tinubos niya tayo sa kanyang buhay. Tinubos niya tayo, di ba? Kaya pahalagahan natin yun nung tinubos niya tayo noong namatay siya para sa ating lahat. Dapat pahalagahan natin yun. Nakasulat yun doon sa 2. Yun doon ang binigay niya sa akin. Malinis, masunurin. Kaya kasi dapat tayong magpapahalaga sa binigay na sa atin na bagong buhay. Lumapit kayo sa Kanya sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa Kanyang paningin. Lumapit. Lapit tayo sa Kanya sa batong buhay na itinakwil ng mga tao. Kasi itinakwil nga naman natin ang Panginoon. Nagumon tayo sa kasamaan ng mundo. Kaya sana magbalik loob tayo sa Panginoon para lumapit tayo sa Panginoon. Ayan, nakasulat naman dyan, Maging mahalaga tayo sa kanyang paningin. Wari, mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong espiritual at bilang mga saserdoting nakatalaga sa Diyos, maghandog kayo sa Kanya ng mga haing espiritual na kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Jesucristo, sapagkat sinasabi ng kasulatan. Maghandog tayo ng panalangin sa Panginoon kung ano man yung mga espiritual na gusto nating mangyari o ano man yun. Dapat yun ang ihandog natin ang ating buhay. Ihandog natin sa Kanya na maging ligtas tayo araw-araw. Halimbawa lang yan, marami namang pwede nating ihandog. Masdan ninyo, itinayo ko sa Sayon ang isang batong panulukan, hinirang at mahalaga. Hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya. Tamo? Narinig nyo yun?
hindi mabibigo ang nananalig sa Kanya. Totoo yan, hindi talaga tayo mabibigo dahil tayo ililigtas na sa anumang kapamakan kung tayo ay nagtitiwala sa Panginoon. Kaya dapat tayong magtiwala. Binigyan niya tayo, tinubos na niya tayo ang ating mga buhay nung siya'y nagbuwis ng kanyang buhay dahil sa ating mga kasalanan. Masdan ninyo, tingnan mo. Kaya nga mahalaga siya sa inyong mga may pananalig. Diba? Mahalaga naman talaga siya sa atin. Ngunit sa mga walang pananalig, matutupad ang nasa kasulatan. Kasulat dito. Yung walang pananalig, matutupad ang nasa kasulatan. Kaya tandaan natin yan. Dapat talaga tayong manalangin para hindi matupad yung nasa kasulatan. No? Diba? Ang linaw-linaw. Kaya sa panalangin, makukuha talaga sa panalangin para hindi matupad yung mga nakasulat sa kasulatan. Yun ang tutangin nating pag-asa, ang pananampalataya sa Panginoon. Ipanalangin natin lahat na walang mangyaring mga kasamaan sa ating mga kapwa, kababayan, o kung sa buong mundo. Yun, ipanalangin natin lahat yung mga yan para hindi matupad yung mga nakasulat sa kautusan. No? Ang linaw-linaw nakasulat yan. Para ulitin ko kaya nga mahalaga siya sa inyong mga may pananalig. Ngunit sa mga walang pananalig, matutupad ang nasa kasulatan. Kaya mag-iingat tayo lagi. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay siyang naging batong panulukan. Mga tagapagtayo ay siyang naging tangi nating dinudulugan, tangi nating hinihingan ng awa ang Panginoon, di ba? At naging batong katitisuran. Maging batong katitisuran sa ikararapa ng mga taong natisod sila sapagkat hindi sila sumusunod. Ang linaw. Pag hindi ka sumusunod sa salita ng Diyos, ito ang itinatalaga sa kanila. Di ba? Ang nakasulat dito ay totoo. Totoong-totoo. Ang linaw-linaw. Naging batong katitisuran. Maging batong katitisuran at ikararapa ng mga tao. Natisod sila sapagkat hindi sila sumusunod sa salita ng Diyos. Ito ang itinalaga sa kanila. Diba? Kung ano yung mga nakasulat dito. Halimbawa, kung anong ginawa mo, kapwa mo, halimbawa lang. Tapos hindi ka sumusunod sa Panginoon. Minura mo siya. Yun din ang katitisuran mo. Ganon. Ayaw mo sa kanya dahil inis na inis ka, may galit ka sa puso dahil dun sa taong yun. Ayan, ang katitisuran mo. Kaya kung anong ginawa mo sa kapwa mo, ganon din ang mangyayari sa'yo. Datapwat kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahangahangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Dati-rati, kayo'y hindi bayan ng Diyos, ngunit ngayon, kayo'y bayang hinirang niya noong pinagkaitan kayo ng habag, ngunit ngayoy sumasa inyo ang kanyang awa. Ang linaw, di ba? Kaya sa nakasulat dito, maging pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahanga-hanga. Maghayag daw tayo, maghayag ng mga kahanga-hangang gawa niya. Yung mga gawa niya kahanga-hanga, yung mga tutunin natin para sa ating bawat isa sa atin at sa ating kapwa, at yung mga nagawa niyang katotohanan ng mga kahanga-hanga, diba? Yung mga binuhay niyang patay, nakakita ang mga bulag,
yung mga pilay, nakakalakad, yun mga kahanga-hanga yung gawain ng Panginoon. At walang ibang makakagawa no kundi siya lamang. Kung meron siyang itinakdang tagagawa ng ganon, yun ang kaloob ng Panginoon para sa kanya. Kaya yung mga kahanga-hanga niyang gawa ay dapat nating ipapahayag. Gusto ng Panginoon ipahayag natin, lalo na sa mga dito sa kasalukuyan at sa darating, para malaman din nila kung ano yung mga nagawa ng Panginoon sa ating mga ninuno noon. Kaya para hindi din makalimutan, kailangan natin yun ipapahayag, lahat yung mga mabubuting gawain ng Panginoon, at susundan natin ang lahat ng yun para tayo maging katulad niya, dahil gusto niya maging katulad niya tayo at maging isang bayan niya. Yan ang gusto niya. Ang linaw-linaw dito, siya rin ang tumatawag sa inyo mula sa kadiliman. Kung dati nasa kadiliman tayo at ngayon nalinawan ng ating mga isip, aware na tayo, marunong na tayo kung anong tama at mali, kaya maging alerto tayo. Kung tayo nasa kadiliman dati, ngayon naliwanagan na, hindi na tayo basta-basta matinag. At ang jablong, gusto tayong balikan dahil nasa kaliwanagan na tayo, huwag na nating hayaang bumalik ang jablo sa ating isip at puso. Kailangan iwaksi natin siya sa ating mga buhay. Kasi pagka binigyan siya ng pagkakataon, mawawasak na naman, babalik ka na naman sa kadiliman. Kaya mag-iingat tayo lagi. Nakasulat naman yan, dati-rati kayo'y hindi bayan ng Diyos, ngunit ngayon kayo'y bayang hinirang niya. Noon pinagkaitan kayo ng habag, ngunit ngayon sumasa inyo ang kanyang awa. Sa atin talaga siya. Kung damhin natin ang kanyang kabutihan, kanyang habag sa atin, kanyang awa, yan habag sa atin. Pag atin siyang tinanggap sa ating buhay, madadaman natin yung kanyang kapangyarihan na sumasa atin siya lagi. At tayo maliligtas. At maramdaman natin yung mga kaugalian niya na kabutihan. Maging katulad niya tayo, dahan-dahan hanggang sa mabuo na yung ating pagkatao na makatulad sa kanya, matulad niya. Dito naman ako sa mga alipin ng Diyos. Number 11. Mga pinakamamahal, pinamamanhik ko sa inyo bilang mga dayuhang nakikipanayam sa daigdig na ito. Talikdan na ninyo ang masasamang hilig ng katawan. Tingnan mo. Mag-react siya dyan. Mga pinakamamahal, ipamamanhik ko sa inyo bilang mga dayuhang nakikipanayam sa daigdig nito. Talikdan na ninyo ang masasamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa espiritu. Ano ba yung mga masamang hilig natin? Mga masasamang hilig, mga nakikipanayam sa daigdig na ito, dapat nating talikdan. Nakasulat ang linaw, nakasulat. Talikdan na natin ang mga masasamang hilig ng katawan. Ano ba yun? Kasi pag nasa Panginoon ka na, nawawala na yung mga dahan-dahan na mawala yung mga ano mo sa intimacy mo sa alam mo na sa laman. Dahan-dahan na yung mawala. Dahan-dahan yan mawawala. Kaya yung iba dyan mahilig sa, alam nyo na yan, sa kalayawan. Manalangin kayo lagi para mawala yung pagkakasala nyo, dahil yan ang pinakamabisang paraan na nag-react ng spirit mo. Mabisa talaga yun, yung manalangin ka na alisan na yung mga ganung kalaswaan sa buhay mo.
Talikdan mo na. Yung mga ganun. Nakasulat masamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa espiritu. Kasi nga, naglaban-laban yung espiritong mabuti at dahil sa hilig ng katawan sa laman. Marami kasi, dami-dami. Sana lang, ipanalangin natin yan lagi para makaiwas tayo sa kasamaan. Sa pagnanasa, lalo na sa paningin, lalo na sa marami ka kasing nakikita na hindi kaaya-aya Kaya, iwaksi natin, talikdan. Ayan, nakasulat. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga walang pananampalataya. Doon sa mga walang pananampalataya, maging maayos tayo sa kanila. Pakitunguhan natin ng tama. Kung sila'y toxic o anuman, pakitunguhan natin sila ng maayos. Dahil yun ang tamang pamamaraan. Huwag natin silang anuhin. Huwag ka na lang umimik para mas mabilis. Walang gulo. Dahil pagka nakikiano ka na rin, tapos nagsasalungatan lang kayo, ayaw ng Panginoon yung nakikipag-debate ka pa. Ayaw niya ng ganun. Mas maigi pang manahimik para walang gulo. At ipanalangin mo na lang siya, di ba? Mas maigi yung ganun. Alang-alang sa Panginoon, pasakop kayo sa lahat ng may kapangyarihan, sa bayan, sa emperador, ang pinakamataas ng kapangyarihan. Pag meron tayong mga bossing, igalang natin sila. Yung mga presidente, emperador, kung ano man tawag natin dyan, mga boss, galing natin pag nasa tama naman ang kanilang mga tuntunin para sa kanilang mga nasasakupan, sa kanilang empleyado, sa kanilang yung mga tauhan, yung mga ganun. Dapat galang natin kung ito na may nasa tama, walang problema. At sumunod tayo dahil yun may mga panununtunan silang gusto nilang ipatupad sa kanilang halimbawa, sa kanilang bayan, sa kampanya. Dapat maging masunurin tayo. Kung masunurin tayo sa Panginoon, masunurin tayo dito sa mundo, masunurin din tayo mas lalo sa Panginoon. Yun lang, ang tungkulin natin ay mananampalataya sa Panginoon, sumunod sa kanyang kautusan. Ang tungkulin naman natin dito sa mundo, magtrabaho tayo ng maayos, sumunod tayo kung anong tuntunin ang mga pamamalakad para sa atin. Sundin natin yun. Magtrabaho tayo sa tamang oras. Yun, mga panununtunan ng mga may mga business, yung may mga tauhan na marami siyang tauhan. Yun, mga panuntunan. Sundin natin yun dahil yun ay sa tamang pamamaraan. Kung sumunod din tayo sa Panginoon, sumunod din tayo sa ating mga boss. So, nakasulat lang dyan, emperador, yan, namumuno sa ating bayan, namumuno, yung mga ganun. Sundin natin yun. At tayo nangamuhan, sundin natin yung ating mga bossing, di ba? Yung kung ano yung mga pinapatupad nilang pamamaraan na ikabubuti naman ng buong bayan, bansa, o ano man yun. Dapat tayo sumunod. Pag nilabag natin, ay di magkakagulo. Kaya, maging masunurin tayo. At sa mga gobernador, ayun na nga yun. Sapagkat, ibig ng Diyos na pabulaanan ng inyong wastong pamumuhay ang sinasabi ng mga hangal dahil sa kanilang kamangmangan. Gumawa ng at sa mga gobernador, nasugo niya upang magparusa sa mga gumagawa ng masama at magparangal sa mga gumagawa ng matuwid. Tingnan mo, mayroong parangal pa. Sinugo ang mga emperador kasi talagang pagka may halimbawa,
bawat bansa. Tapos may mga paligsahan o may parangal o palinisan ba yan ng bayan, palinisan ba yan ng baryo-baryo, palinisan kung ano-ano mga gusto nilang ipatupad para yung mga tao maging kung sino yung mas marami ang maganda ang kanilang nasasakupan, may mga parangal. Ayun, nag-react yung Holy Spirit ko. Yung mga dahil yan ay nakasulat ito at sa mga gobernador na sugo niya upang magparusa sa mga gumagawa ng masama at magparangal sa mga gumagawa ng matuwid. Magparusa din sa mga gumagawa ng masama, mga maling gawain. Ang mga gobernador, di ba? Ang linaw, yung mga namamahala sa ating bansa, bawat bayan, bansa, o ano man yun, paparangal at nagpaparusa. Malinaw at sinugo ng Panginoon yung mga ganong klaseng mga namumuno. Kaya kailangan nasa katuwiran tayong lahat para masunod natin yung kagustuhan ng Panginoon para sa atin. Dahil kung hindi tayo sumusunod, ay hindi nga kaya, hindi ka lutugod sa Panginoon. Pararangalan niya yung mga taong matutuwid. Pararangalan. May nagawa, may nagnakaw, may nagbalik ng kanyang ninakaw. Binalik dun sa saan man yung inano sa mga nanungkulan na sa tiwalang ibalik rin doon sa may-ari. Mga ganon, di ba? Ang ganda-ganda ng mga ganong parangal. Dahil yan ay kautusan din ng Panginoon. Diba? Para yung mga tao hindi matutong gumawa ng mga pagka ganon ang ginagawa ay sa uli niya. Yung naiwan tapos isang sa uli. Kailangan talaga mapagkatiwalaan ang bawat isa sa atin. Di ba? Bibigyan ka, merong karangalang ibibigay sa iyo ang iyong nasasakupan, yung gobernador. Nakasulat dito ang linaw-linaw. Maraming klaseng parangal kung ano man yung nagawa mong kabutihan. May ganon, iba-iba. Iba-iba rin yung mga kategorya nun. Asa ka pa, di ba? Parangalan ka kung ikaw ay mabuting tao, kung ikaw ay parangal sa mga guro, parangal sa mga tagalinis, parangal sa mga, di ba? Maraming ganong iba-iba ang kategorya. Pwede kang parangalan ng kahit ano. Pwede rin ikaw lahat ang kumuha ng parangal kung nasa sa iyo naman ang lahat ng katangian, di ba? Ang saya nun kung ikaw lahat ang kumuha ng karangalan na yon. May premyo para ganahan ng mga tao, ganado silang gumawa ng kumilos, magserbisyo sa mga government, kasi pag may ganun may, yung iba nga tinatawag ng best employer of the year, best teacher of the year, diba? May ganun. Iba-iba, best cleaning, best, yung mga best dyan, diba? Sa school may mga ganun-ganun, dapat may ganyan din sa mga bayan-bayan para ang mga tao ganahan gumawa, maingganyo silang gumawa ng mabubuting gawain. Nakakaingganyo, nakaka-amaze din yun sa kanila. Totoo naman yun, pagka may mga ganong award, nakakatuwa yung nakakagana, nakaka-inspired sa mga tao gumawa ng tama. Sa school, ganyan din naman. Ano bang tawag nila? Dati pag student ka, most obedient. Most, kung anong most dyan. Di ba? May mga ganong parangal. Dapat sa mga bayan, sa mga malalaking
nasa syudad. So, bawat kasi munisipalidad may mga ganon dapat para yung mga tao maging mainggan yung gumawa ng tama. May mga parangal na gumagawa ng mga best player, mga kung ano-ano, mga kategorya, marami. O di, may pera naman pang papremyo. Anhin nyo yung perang yung mga ginamit sa mga ganyan ikapo sa mga ano, di yun ang ibibigay yung premyo. Yung mga buwis, yun ang gagawin yung papremyo. Kung gusto nyo naman yung galing sa bulsa nyo, papremyo nyo, di dagdag yun, no? Nasa sa inyo pa rin yan. Yung mga namumuno sa inyong mga nasasakupan. Dahil marami nakasulat dito, parangalan ng mga matuwid at asa na ba yun? At upang maparusahan ang mga gumagawa ng masama at magparangal sa mga gumagawa ng matuwid. O, diba? Ang dami-daming kategoryang pwedeng gawin. Parangalan yung mga taong matutuwid. May mga taong matulungin. O, parangalan nyo yun. Sa syudad nyo, sa city nyo. Ba? Iba-iba kasi marami kasing iba-iba. Maraming pwedeng para ang mga tao mainggan yung gumawa ng tama at kalimutan na yung gumawa ng pagkakamali. Yung iba, hindi na maparusahan. Ang iparusa sa kanya, puro katwiran, karangalan. Diba? Ang ganda-ganda nun. Malimutan na niyang gumawa ng pagkakamali. Kasi nga, mayroong mga ganong klaseng parangal. O di, paligsahan ng kung ano-ano. Marami. Para ang mga tao maging masaya naman sa buhay. Ayaw ng Panginoon maging malungkot tayo. Gusto niya maging magalak tayo sa ating mga. Minsan mayroong mga panagpoy, minsan may mga pero mas malamang yung maging masaya tayo dahil yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Asa na ba ako? Sapagkat ibig ng Diyos na pabulaanan ng inyong wastong pamumuhay. Kabulaanan ang sinasabi ng mga hangal dahil sa kanilang kamangmangan. Dahil sa mga kamangmangan nga ng iba, ayan, pabulaanan na lang nila yung mga sinasabi, ang kanilang mga pamumuhay. Diyos na pabulaanan ng inyong wastong pamumuhay. Ang sinasabi ng mga hangal. Kasi yung mga hangal, sisirain ka talaga niyan. Kahit tama ang pamumuhay mo. Kasi nga hindi nila matanggap yun. Maano talaga sila, may puot sila sa mga sarili nila. Kaya yung mga mararangal, may ginawang tama, sinisiraan talaga nila yun. May mga ganong mga klaseng tao. Yan yung mga namumuhay sa kadiliman. Alipin ng kadiliman yung tawag doon. Alipin ng kadiliman, hindi alipin ng kaliwanagan. Igalang ninyo ang lahat ng tao at mahalin ang mga kapatid kay Kristo. Mamuhay kayong may takot sa Diyos at may paggalang sa emperador. May paggalang sa ating mga namumuno, mga presidente, emperador, kung ano man yung ministro o kung ano man yung katawagan natin. Igalang natin. Nakasulat naman yan dito. Malinaw na malinaw. Kung mayroon siyang ginawang pagkakamali, ay mapaparusahan siya. Kung wala naman, kaya dapat magalangan din tayo. Hindi lang naman sila ang ating igalang. Igalang natin ang lahat ng mga bawat sa atin, ng ating mga kapwa. Lahat ng tao, nakasulat lahat ng tao, mahalin ang mga kapatid kay Kristo. Mamuhay kayong may takot sa Diyos. Kayo, may takot pa ba kayo sa Diyos? Mga mangmang o kaya mga hangal? May takot pa ba kayo sa Diyos? Yung mga gumagawa ng mga paninirang puri sa kapwa, may takot pa ba kayo? Sana matakot kayo sa Panginoon dahil
matutupad ang nasa kasulatan. Ano kasulat diyan dito? Binasa ko yon ngayon dito doon. Matutupad talaga yun doon sa mga hindi sumusunod sa ito ng Panginoon. Ito ang totoo yun. Asa na? Tularan ang paghihirap ni Kristo. Tingnan mo, pinapatularan tayo na sa atin, pinatularan sa atin ang paghihirap ng Panginoon. Dahil hindi talaga tayo nakakapasok sa kaharian ng Panginoon kung hindi natin tutularan. Kung tunay niya sa atin, yung mga example niya sa buhay niya, dapat yun ang tutuparin natin. Tularan natin siya tulad ko kay Kristo na saan yung Korinto. Nagiging niya rin yan sa akin. At, mga alipin, igalang ninyo at sundin ang inyong Panginoon, hindi lamang ang mababait kundi pati ang malulupit. Kasamang malulupit. Igalang ninyo at sundin ang inyong Panginoon, hindi lamang ang mababait kundi pati malulupit. Pati malulupit, igalang. Kasi kapwa-tao rin naman natin yun. Kaya igalang din natin sila para pag ano nila, malulupit, sabihin ay mabuting tao pala to. Hindi ka na pagmamalupitan yan. Parang hayop din. Pag minalupitan ng hayop, ay anuhin ka rin ng hayop. Ganon din yun. Vice versa lang sa tao, ganon din. Diba? Sapagkat kalulugdan ng Diyos ang nagtitiis ng parusa kahit walang kasalanan. O yung iba kasi kahit walang kasalanan, pinaparusahan. Yung iba, marami itong ganito sa yung ibang mga nagpapabulaan dahil yung isa masyadong, halimbawa lang po kasi meron talagang ganon yung iba napapasahan dahil kumbaga sa nababaliktad ang tama sa mali. Maraming ganang nangyayari sa mundo natin. Kaya ang napaparusahan yung mga walang kasalanan, tapos yung mga may kasalanan, ayan, malaya. Kasi nga, halimbawa lang yan, meron kasing iba malapit. Halimbawa, may kakilala niya yung abogado. Halimbawa, kakilala niya yung mayor. Halimbawa, kakilala niya yung di, tapos sulsulan pa. Totoong may mangyayaring ganon. Maraming ganyan ngayon. At sana iwasan na yan dahil hindi tama. Mapaparusahan nga yung mga walang kasalanan. Nababaliktad. At yan ay totoo. Nangyayari yan sa buhay natin. Noon at hanggang ngayon. At sana ituwid natin yan. Itama ang lahat. Maipagkakapuri kaya ang nag-react yung Holy Spirit ko. Maipagkakapuri kaya ang magtiis ng parusa kung ito ay dahil sa paggawa ng masama? Mapagkakapuri kaya ang ito na nga yun, parusa kung ito ay dahil sa paggawa ng masama. Hindi ngunit pagpapalain kayo ng Diyos kung kayo'y mapaparusahan sa paggawa ng mabuti. Diba? Ang ganda ng ang Panginoon pang magpapala sa gumawa ng mabuti. Kahit gumawa ng mabuti, tapos yung iba binabaliktad ka, di swerte na yun. Swerte dahil ang Panginoon ang magpapala sa iyo. Hindi ngunit magpaparusahan sa paggawa ng mabuti. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Diba? Totoo. Nagbigay talagang Panginoon sa atin ng mga halimbawa, mga kaugalian niya para ating tularan.
linaw-linaw, tutularan talaga natin siya dahil pag hindi natin siya tinutularan, hindi natin nalalaman yung buhay na dinanas niya sa atin noon. Hindi natin malalaman kung gaano kahirap ang kanyang dinanas noon sa ating mga ninuno na hindi nagtitiwala sa kanya, na nagpapatay sa kanya ang ating mga ninuno. Hanggang ngayon, sana magbago na tayo. Kasulat dito kumbaga parang sumbat sa atin ito. Hindi siya gumagawa ng anumang kasalanan o nagsisinungaling kailanman. Di ba? Totoo. Kaya lang ating mga ninuno ang gumagawa ng, kaya siya nagkaganon. Kaya nagpaubaya siya para tayong lahat ay maligtas. Totoo ang nakasulat, diba? Nang siya'y alipustahin, hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Nanalig siya sa Diyos na makatarungan. Diba? Hindi siya marunong magbanta, hindi siya marunong gumanti. Nananahimik lang siya. Di ang linaw-linaw. Yung ibang tao sinisiraan na ng husto, kung ano-ano, inalipusta, tinatadyak-tadyakan pa, tapos maraming nangyayaring ganun at totoo yung iba. Yung iba lumalaban, yung iba naman, at ang Panginoon dito, halimbawa dito sa Panginoon, hindi siya gumaganti, hindi siya umano sa atin, hindi siya talaga nanunugso, o hindi siya gumagawa ng mga pambabarang, pangkukulam, pang-ritual, gumagawa ng mga black magic. Hindi niya gawain yun. Alam natin yun sa isipan natin kung sino ang gumagawa ng ganyan, ang kalaban ng Panginoon. Ang linaw naman nakasulat dito. Ang kaugalian ng Panginoon ay hindi talaga, alam na natin yan kung kanino nagmula ang mga ganong kaugalian, yung mga ritual na yan. Hindi niya tinuturo. Simula nung binigay niya sa akin yung mga mensahe, wala siyang nag-react siya. Hindi niya talaga tinuturo sa atin yung mga ganong gawain, yung mga ritual, mga bawal dito, bawal kumain, mga ganyan. Wala siyang tinuturo simula nang binigay niya sa akin yung mga mensahe nito. Wala akong na tuloy mo na ako. Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. O kita mo, nakakaiyak. Sapagkat nagkawatak-patak kayo gaya ng mga tupang naligaw, ngunit tinipon kayong muli ng pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Diba? Nakakaano na? Naunawaan na ba ito? Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan. Diba? Dinala niya talaga lahat para sa atin. Kumbaga, dito, sinulat to ni Pedro na ating mga ninuno na nagpapayag dati. Ang bigat, tingnan mo, pati ang mga kasalanan, upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala. Ang linaw, tuluyan nating iwan ang pagkakasala. Ang linaw, at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Yun, katuruan dito. Nag-iat ang Espiritu Santo. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat niya, diba? Hindi niyo ba naalala yung sinusok siya? Yung pinako sa cross. Sana iwanan na natin ang ating mga pagkakasala. Ayan ang linaw, para mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Panginoon. Yun ang kalooban niya sa atin. Yun, sumunod tayo, tularan natin siya. Manabig tayo
sa mga banal na salita ng Panginoon. Yan, linaw sapagkat nagkawatak-watak kayo gaya ng mga tupang naligaw, ngunit tinipon kayong muli ng pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Tinip tayong lahat ng Panginoon. Ang kaso nga lang, tinakwil natin siya. Nagpatuloy tayo sa pagkakasala. Hindi ba tayo nahabag sa ating Panginoon? Hindi ba tayo nahabag? Hindi ba tayo sa ating mga kapwa? Tulungan natin silang maligtas, mapalayo sa kasamaan. Sana kayong mga matitigas ang